12:00 na ngayon ng tanghali at lumipas na rin ang isang araw. Simula nang inulok siya ng senyorito o si Diego bilang isang magkunwaring girlfriend daw nito sa harap ng mga auntie at uncle daw nito. Di na rin naman nagkita sila ulit simula noon at wala rin naman tong sinabi kung kailan yon. Naging mabuti rin ang operasyon ng lolo niya. Ayon sa tatay niya, unti-unti na rin daw itong gumagalaw at kumakain na rin nang matapos ang operasyon nito. Nandito ngayon si Ivana sa kusina. Naguhugas ngayon ng mga pinggan. Wala siya ngayong schedule sa klase at pati rin si Cora. Kaya nandito lang sila sa mansyon ngayon at tumutulong sa mga gawain. What is this food? This tastes horrible. It's too salty. Dinig niyang galit at striktong sabi ng among lalaki. Nasa malapit lang kasi to sa kusina. Tanging padar lang ng semento ang nakaharang. Parati talaga itong nagreklamo sa mga inihandang mga pagkain para dito. Hanggang ngayon din hindi pa niya alam kung ano bang tatawag niya rito, kung senyorito ba o Diego na pangalan nito. Paumanhin po para dito. Hanggang ngayon din hindi niya pa alam kung ano bang itatawag niya rito, kung senyorito ba o Diego. Sigurado po talaga ng mga talugluto dito sa mansyon na tama at wasto mga pagkain ihanda namin sa inyo. Baka nagkamali lang ang bagong kusinera natin. Dinig niyang mahinahong sabi ni Manang Leila. Ang akala talaga niya naging okay na ang senyorito dahil naging mabait to saglit pero hindi pa pala. May araw lang talagang masungil ito at may araw din na mabait ito. Kung iahambing siya sa panahon para siyang pabago-bago ng klima. I don't care. Find me another person who will perfectly cook my food. I don't want to taste garbage food again. And also Manang, tell that person to stop cooking. Medyo may kahinaang sabi niya pero may halong galit ito. Narinig din niyang parang padabog din tong umalis sa lamesa. Nakarinig na lang siya ng iyak dun sa lutuan ng kusina, kaya agad na tong pinuntahan at iniwan ang kanyang hugasin. Habang palapit ng palapit ang kanyang mga hakbang, mas lalo rin lumakas ang iyak na naroon sa lutuan ng kusina. Na makarating siya doon, nakakita siya na isang babaeng nakayakap sa tuhod nito at umiyak. Hindi nito napansin ang presensya niya kaya umubo siya kunwari. Napatingin to sa gawin niya at agad nang tumayo. Nahihiya sigurong makita niya ito sa ganong sitwasyon. Ang babae na yun ay ang pumalit sa noon ng tagapagluto sa mansyon. Ayon kay Manang, Sandra daw ang pangalan nito at dalaga din, pero hindi lang kaedad niya. Matanda lang ito ng ilang taon. Sandra, bakit umiiyak ka dyan? Nag-aalalang tanong niya rito. Pumunta naman ito sa niluto niyang sabaw ng karne at sa tingin niya yun ang magiging ulam nilang mga kasambahay. Iba kasi ang ulam na niluluto para sa amo at iba naman ang para sa mga katulong. Wala lang to, Ivana. Medyo nasaktan lang ako sa narinig kong sabi ng senyorito. Unti-unti na namang lumungkot ang mukha nito. Hindi sila close or parati nag-uusap pero kilala nila ang isa't isa. Okay lang naman sa akin ang sabihan na hindi masarap ang luto ko. Pero kung sabihin basura to, aaminin ko sobrang nasaktan talaga ako. Napahikbi na naman ulit ito. Kaya lumapit siya rito at hinahagod ang likod nito para tumahan ito sa pag-iyak. Gustong gusto ko talaga ang pagluluto. Simula pa ng bata ako at saka nasanay din ako na magagandang komento na tatanggap ko sa mga niluluto ko. Kaya siguro nasaktan ako ngayon dahil ngayon lang ako nasabihan ng basura daw ang niluto ko at tumigil na rin daw ako sa pagluluto. Nakinig siyang mabuti sa sinasabi ni Sandra. Alam mo Sandra, dapat hindi ka nakikinig sa masasamang komento ng iba. Tumingin naman to sa kanya. May namumuo pa ring luha sa mata nito pero agad ding pinunasan gamit ang kamay niya. Pag nakikinig kasi sa masamang komento ng iba, parang narinig nagganyo kang sumuko. Kaya dapat mong alalahanin lahat na magandang sinasabi ng iba sa'yo. Dahil hindi talaga sa lahat ng pagkakataon gugustuhin ng mga tao ang gawa mo. Meron kasing tao na kahit anong pilit mong gustuhin nila ang mga ginagawa mo, hindi pa rin nila magawa. Siguro iba-iba lang ugali ng mga tao at iba rin ang kagustuhan ng mga tao. Kaya wag kang umiyak dahil dun lang. Ang sarap kaya ng mga niluto mo, lalo na yung niluto mo kahapon. Marami naman kami nagustuhan sa niluto sa mga niluluto mo. Tanungin mo pa kasamahan natin mga katulong. Nakangiti niyang sabi rito. Unti-unti na rin tong tumigil sa pag-iyak. Siguro, masungit lang talagang senyorito at mapili lang talaga sa pagkain, sabi ni Sandra. Sasabihin pa sana niyang masungit ito, pero may tinatago pa rin namang kabaitan. Pero napagdesisyonan na lamang niyang hindi, dahil baka magtaka ito dahil sa pagkakaalam ng mga ito, straight na masungit ang amo. Oo, tama ka dyan, Sandra. Kaya wag kang magpa-apekto sa mga sinasabi niya, ha?
Medyo natatawa na niyang sabi rito. Medyo natatawa na rin si Sandra. San kaya yan pinaglihin ng Don at Doña Ivana? Mabait naman ang mag-asawang amo natin. Natatawa na rin sabi nito. Wala na ring luhang namumuo sa mata nito. Pero hindi gaya noon na parati niyang sasabihan ng senyorito na masungit. Iba na ngayon. Parang di na siya komportabling sabihan to na masungit dahil sa naging pagtulong nito sa kanya at sa kabaitang pinakita nito sa kanya. Sige, Sandra ha. Tatapusin ko ng mga hinugasan ko basta wag ka nang umiyak ha. Sabi niya yon tsaka naglakad pa alis sa gawin nito. Pero ang totoo iniwasan niya to dahil hindi na siya komportable sa usapang laitin ng ugali ng amang lalaki. Nang dumating siya sa hinugasang pinggan kanina at takmang itutuloy sana ng adot na paghuhugas, nilapitan siya ni Manang Leila. Ivana, pinapatawag ka na senyorito sa itaas. Dalian mo daw. Importante raw ito. Sabi nito. Napatayin naman siya sa mga hugasin na hinugasan niya kanina. Alangan namang iwan niya ito. Pero mga hinugasan ko mga pinggan, Manang. Baka mapasag ang mga to. Sagot niya. Napatingin si Manang Leila sa mga hinugasan niya. Palapit na rin naman tong matapos at panghuling banlaw na lamang ang kulang. Ako lang bahala dyan, Ivana. Basta bilisan mo ng punta ng senyorito. Baka mapagalitan ka. Ayaw pa naman nun ng pinag-aantay. Sabi nito. Sige po, Manang. Papunta na po ako. Pagkasabi niya noon, agad din siyang umalis. Doon sa kusina at pumunta sa itaas. Na makapunta siya sa itaas, sinanap niya doon ang senyorito. Pero hindi niya ito makita. Baka siguro nandun to sa kwarto nito. Sa isip niya. Kaya agad siyang pumunta doon. Na makapunta siya roon, nakatayo na rin sa harap ng pinto nito. Kaagad siyang kumatok. Mahirap na at baka maulit na naman ang pangyayaring iyon. Yung naglilinis siya sa kwarto nito at nakita niya, nakaubad pang itaas ang senyorito. Kumatok ulit siya dahil walang sumasagot. Pero pangalawang katok na kagad siyang narinig ng paghigpit ng doorknob sa loob. Kasabay noon ang pagbukas ng pinto at sabay noon lumuwa ang lalaking amo. Nakakunot ang noon nito at sa tingin niya wala ito sa mood ngayon. Nakasuot to ng green na polo at saka black jeans. Ang gwapo nito sa ayos ito. Sana kaya ang lakad niya? What took you so long, Ivana? Halatang may halong pagkairita ang boses nito. Hindi talaga siguro ngayon ang araw na good mood ang senyorito. Siguro, sungit mood na naman ito. Pasensya na po, senyorito. Naguhugas na po kasi ako ng pinggan doon sa kusina. Kita niya namang mas lalo pang kumunot ang noon nito. Senyorito? Tayong dalawa lang, Ivana. Sa sinabi niyang yon, naalala din niyang nasabi pala niya, tatawagin to sa pangalan mismo pag silang dalawa lang. Ay, sorry, Diego. Hanggang ngayon talaga hindi pa rin siya komportable na tawagin to sa pangalan niya. Come inside, Ivana. We need to talk. Sa sinabi ng lalaki, agad din siyang pumasok sa loob ng kwarto nito. Sumalubong na naman ulit sa ilong niya ang mabangong panlalaking amoy sa kwarto nito. Malinis pa rin gaya ng una at kita niyang may laptop pa rin sa table malapit sa library sa loob ng kwarto nito. Sinarado naman ng among lalaki ang pinto at agad tong lumakad papunta malapit sa library nito. Kaya naman ang sumunod din siya rito. Umupo ito sa isang upuan doon kaya naman umupo rin siya kaharap dito. We need to get ready, Ivana. We will be coming at one of my auntie's hotel tonight. Sabi nito na ikinataka niya. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit naman sila maghahanda? Naguguluhang napatanong siya sa sarili. Sa alin? San Diego? Naguguluhang tanong niya. Tss, the one we talked yesterday night. Diba? Pumayag ka nun? Being my pretend girlfriend? Yun pala ang ibig sabihin ni Diego. Hindi pa rin pala nito nakakalimutan. Akala niya talaga hindi na ito matutuloy. Tuloy pa po ba yun? Akala ko po talaga nakalimutan na po yun. Patay na talaga. Bakit ba kasi siya pumayag sa sinabi nito? Nagsisisi talaga siya. Pwede pa naman siguro mag-back out. Pero bakit pa kasi sinabi niyang gagawin niyang lahat basta mailigtas lamang ang lolo niya? Tss, being stupid again. Basta, kailangan na natin maghanda. Tumayo at lumapit sa kanya. Seryosong tumingin sa kanya. Remember, Ivana, don't embarrass me. Now get up. We really need to prepare. Kinabahan siya sa sinabi nito. Patay na talaga. Paano na lang kapag nagkamali siya? Nakakainis din bakit pa kasi siya pumayag? Tumayo siya at sumunod din dito. Lumabas to sa kwarto niya kahit lumabas din siya. Bumaba ito ng hagdan kaya bumaba rin siya ng hagdan. Tiningnan siya ng mga kasamahan niyang mga katulong.
Nagtataka siguro mga to kung bakit siya nakasunod sa senyorito, pero hindi na yun pinansin pa, kesa naman sa mapagalitan ng among lalaki. Lumabas to ng mansyon, kaya't lumabas na rin siya. Nakita niyang nasa bakuran pala si Cora, kasama niya rin doon ang nanay niya. Base sa ekspresyon ng mukha nito ay nagtataka rin. Pero bahala na si Batman, bahala na rin si Wonder Woman. Mas mabuti pang maging usap-usapan basta hindi mapagalitan. Pang-encourage niya sa sarili. Pumunta ito sa maliit na garahe dito sa mansyon. May maliit na garahe dito sa mansyon at nasa bandang gilid dito matatagpuan. Tinungo nito ang kanyang sasakyan at pumasok doon. Ngunit tumayo lamang si Ivana at naghintay na masabihan ng pumasok ka na. Hanggang narinig na niya ang pagpapaanda ng makina nito sa kotse. Pinihit ito ang pinto ng sasakyan at agad din noon binuksan ang pinto sa kotse. "Get in, Ivana," sabi nito, kaya agad din siyang pumasok sa kotse nito. Wala siyang pakialam kung saan sila pupunta at kung ano pa ang suot niya ngayon. Bahala ng lalaki, total, ito din naman ang nagdala sa kanya. Hindi siya doon sa likod pumasok, kundi doon sa tabi nito. Baka kasi mapagalitan na naman siya nito, gaya ng una niyang sakay sa kotse nito. Na makapasok siya at komportable na rin umupo doon, hinintay niya na lang paandarin ang kotse nito. Pero laking gulat na lang niya nang inilapit ito ang mukha sa kanya. Pero mas nakakagulat pa nang ma-realize din niya na sinuot pala ng lalaki ang seatbelt sa kanya. Bakit yung seatbelt pa talaga ang nakalimutan niya? Naiinis niyang sabi sa sarili. Nang matapos to, tumingin to sa kanya. "Next time, Ivana, don't forget your seatbelt again," sabi nito na ikinatango naman niya at kasabay nun ng pagpapaandar sa kotse nito. Seryoso, tahimik pa rin to nagda-drive na wala pa rin naman pinagbago. Kaya iniisip niya na lang kung ano ba magiging kahihinatnan ng pagpapanggap niya bilang girlfriend nito. Baka naman di maniwala ang tita at tito nito dahil mukha siyang mahirap. At hindi rin siya kagandahan. Kumpara sa lalaking to na gwapo na nga, hindi lang mukhang mayaman dahil totoong mayaman talaga. Marami namang mapagpipilian itong amo niya para gawing pretend girlfriend sa harap ng tita at mga tito niya, pero bakit siya pa? Kung gugustuhin nga nitong sikat na modelong ihaharap, di naman yan magiging mahirap para sa lalaki. Lalo na nga't sa itsura pa lang nito, siguradong marami talagang tatanggap sa alok niya. Lumabas to, kaya lumabas din siya. Inihinto pala ang kotse ng lalaki malapit sa salon. Ano ba namang kayang gawin namin dito? Naguguluhan siya. "Follow me, Ivana." Pumasok to sa room ng salon, kaya't gaya ng sabi nito, sinundan niya rin ito. Na makapasok sila, mumungad sa kanyang mga mata ang baklang may kani-kaniyang trabaho. Ang iba ay nag-aayos ng buhok. Ang iba na may kung ano-anong ginagawa sa mukha ng mga babaeng naroon. Agad namang may lumapit sa kanilang isang bakla. Base sa reaksyon nito ay para ito nagpapakyut sa lalaking kasama at kabi niya. Mataas ang buhok niya at mukha na rin siyang babae. Pero yung katawan nito, halatang panlalaki pa rin. "Welcome to Mama's Beauty Salon. What can I do for you, ma'am? Sir?" Sabi nito na halatang talagang nagpapapansin sa lalaking katabi niya. Pero hindi rin naman ito tinapunan ng tingin ng lalaki dahil seryoso lang tong nakatitig sa paligid. "Make her look beautiful," turo nito sa akin. Pagandahin siya? Baka siguro ibig nitong sabihin pagmukhay na kung mukhang girlfriend niya. Tumingin sa kanya ang bakla kanina. Mukhang sinusuri nito ang buong katawan niya. "Copy, sir. Mas pagagandahan pa namin tong kasama ninyong babae," sabi nito at saka hinawakan nito ang kamay niya. "Tara na, sister. Simulan na natin ang pagpapadyosa mo." Halata niyang may halong pagka-excited sa boses nito. Dinala naman siya nito sa isa sa mga upuan doon. "Dito ka umupo, sister," sabi nito, na ikinatango naman niya at umupo doon. "Aalis muna ako, Ivana. May bibilhin lamang ako sandali. Babalik din naman ako dito," sabi nito at umalis. Balak niya pa sana magprotesta na wag siyang iwanan nito, pero huli ng lahat dahil nandito na ito sa labas. Inaamin niya, nahihiya talaga siya dito sa loob ng salon. "Oy, sister, anong pangalan mo? Tsaka ano ring pangalan ng boyfriend mo? Ang gwapo niya, ha? Kinikilig tuloy ako," biglang sabi naman ng bakla sa salon na nakatayo na rin malapit lang sa kanya. Base sa reaksyon nito ay para ba itong nakakita lang na sobrang gwapong nilalang. Hindi niya ito masisisi. Aaminin man niya o hindi, sobrang gwapo talaga rin naman talaga ni Diego. "Ivana po pala. At saka yung lalaki po kanina, hindi ko po yung boyfriend. Amo ko po yun. Diego naman ang pangalan niya,"
Pag-explain niya. Sige, Sister Ivana, itawag ko sa'yo ha? Tsaka huwag ka nang mahiya, sister. Base kasi sa titig ng lalaking kasama mo lang kanina, halata ka naman talagang girlfriend noon. Selos tuloy ako pero anyway, naka-move on na rin. Natawa siya sa sinabi nito. Bahala ito kung hindi ito naniniwala sa kanya. Basta yun talaga ang totoo. Ako nga rin pala si Mika, Sister Ivana. Ako may-ari ng salon na to. Pagpapakilala nito sa kanya. Hindi niya rin mawasan ng mahangari ito. Lalo pa nga't kita sa salon nito ang kaasensohan. Sana talaga balang araw magkaroon din siya ng sariling mga ganito. Sister Ivana, unahin natin ang buhok mo ha? Sabi nito. Nahiya naman siyang tumango rito. Hinawakan itong buhok niya na para bang sinusuri ito at pagkatapos ay parang may kung anong nilagay doon. Makalipas sa mahigit kalahating oras siguro, dumating naman ang amang lalaki na may dalang paper bag. Nasa pag-ayos na rin ng mukha ng buhok si Mika sa kanya. After you're done here, Ivana, wear this. Let him. Turo nito kay Mika. Accompany you. Sige po, sir. Tutulungan ko rin po sa pagsusot ng damit si Sister Ivana. Masiglang sabi naman ni Mika na para bang excited na talaga. Tumango lang ang lalaki at tumingin sa kanya na ngayon basang-basa ang buhok dahil sa kung anong inilagay ni Mika kanina. Ivana, na mauna na ako ha. Ipapasundo na lang kita rito. Sabi nito na ikinagulat niya. Iiwan siya nito dito? Paano na lamang siya? Ha? Yun lang ang tayong nasambit niya. Na ikinagulat niya. Mauna na ako sa'yo. Kailangan kasi ako doon. Here, read this. Sabay bigay nito ng folder sa kanya. Hindi to makapal, manipis lang. Sa tingin niya siguro nasa 3 lang ang pahinang laman nito. Balak na pa sana magprotesta dito, pero dali-dali itong umalis kaya wala na siyang nagawa. Paano na to? Iniiwan ba naman siya ng lalaki? Arg! Nakakainis talaga kung di lang siya hilo. Tinulungan ay sisigawan at kukontrahin niya talagang masungit na lalaki na yon. Isinama ba naman siya pero iniwan lang din naman sa ere? Huwag ka mag-alala, Sister Ivana. Kahit iwan ka ng boyfriend mo ngayon, gagawa pa rin tayo ng paraan para kusa itong didikit sa'yo at hindi ka na ito iiwanan pa. Sabi ni Mika, tsaka tinuloy ng muli ang ginawang pag-aayaw sa kanya. Nang marinig ang sinabi noyon ni Mika, nakarinig siya ng pagka-excited sa sinabi nito. Sana talaga maging okay lang ang lahat. Hayaan mo na lang yon, Mika. Wala talagang modong lalaki na yon. Sobrang sungit. Nakita niyang napatawa si Mika sa sinabi niya. Marami pa itong sinasabi pero tumango-tango lamang siya at saka siya sumagot. Sagot. Kinuha niyang folder na binigay ng lalaki at binasa ito. Tungkol pala ito sa lalaki. Siguro ay binigay nito sa kanya para pag-aralan. Dahil mahirap naman sigurong paniwalaan na girlfriend siya nito, pero wala siyang alam tungkol sa lalaki. Nakaupo siya ngayon sa isa sa mga table dito sa hotel na pinuntahan niya. Nakahawak sa isang baso ng alak sa kamay. Birthday ngayon ng ina ng mga tita niya, kaya nagmamadali siya at baka magtampo pa ito sa kanya. Aaminin niya, unti-unti na rin siyang nakakaramdam ng inip. What took her so long? Naipasundo na naman siya sa isa sa mga driver nito. She's supposed to be here an hour ago. Honestly, he's starting to get pissed and worried. Hindi siya sanay kasi na maghintay. Why are you alone here, Diego? Pamilyar na boses yun ng babae. Siya si Shaina, ang isa sa anak ng kaibigan ng mga magulang niya sa negosyo. Nakasuot na isang itim na dress at halos lumuluwa ng cleavage nito. Ang kapal din ng pulang lipstick nito. Malanditong lumapit sa kanya habang may hawak rin tong isang baso ng alak. She's trying to seduce him but as if it will work on him. Many women have tried to seduce him in any way but no one have succeeded. Besides, he doesn't find attractive at all. I'm waiting for someone. May niyang sagot dito. Pero agad tong lumapit sa kanya at hinawakan ng kamay niya. Waiting for someone, huh? Would you mind if we make fun first while waiting to that someone, Diego? Alam na ni Diego kung anong ibig nitong sabihin. Dahil sa sinabi nito ay nakaramdam siya ng pagkadisgusto sa mukha nito. Wala siyang pakialam dito. He already promised to himself that he will only give his all to the woman that he loved. No thanks, I am not interested. I already have a girlfriend. Kita niya sa mukha ni Shaina ang panghihinayang. But he doesn't care. She's ugly in his eyes and I think she's more fun to be with. She's the only one who can make me shout in pleasure.
of joy. So if you will excuse me, I will just have to go there. Turo niya doon sa nakaupo sa lamesa, sa gitna. Doon nakaupo ang mga tito at tita niya. Hindi kasi makapunta ang mga magulang niya ngayon dahil nandoon ang mga ito sa negosyo sa Italy. Hindi niya na inintay pa ang sagot ng babae dahil agad niya na itong iniwan. Wala pa naman talaga siyang naging girlfriend simula pa ng bata siya hanggang sa pagkagusto lamang sa nag-iisang tao noon. Narinig niyang tinawag pa siya ng babae pero hindi niya ito pinansin at patuloy lang ang mga hakbang patungo doon sa malaking lamesa sa gitna. Nagkukwentuhan ang mga ito at ang mga tito-tita niya kaya umupo lang siya doon sa bakanting upuan. "Oh, Diego," sabi yon sa isa sa mga tita niya. Ang tawag niya rito Tita Moira at ito rin ang may birthday. Tapos na rin niyang binigay ang regalo niya para dito. "Where is your girlfriend?" "Oo nga Diego, nasa na siya? Is she coming tonight?" Sabi rin naman niya ng Tito Samuel niya. Ito naman ang asawa ng Tita Moira niya. "Nasa na kaya si Ivana? What took her so long? Kanina pa niya inaantay ito, he really needed her now." Ang totoo kasi niyan dahil kinukulit siya ng mga tita at tito niya na may girlfriend na raw. Kaya't sinabi niya naman sa mga ito na may girlfriend na siya kahit wala pa naman talaga. Noong nakita niya naman si Ivana, naisip naman niya, she will be a perfect role for it. Kailangan lang talaga nitong bihisan ng konti. "I'm sure she's coming, Tito. I think she's on her way now." Sagot niya naman dito. Nag-alala na rin siya para sa babae. Paano pag napano to sa daan? Hindi niya naman kasi tumatawagan dahil hindi niya naman alam ang number nito. Nagdesisyon na lang siyang tumigil na sa paghihintay. Tsaka pupunta na lang to kung saan lugar na ba to matatagpuan. Akmang tatayo siya nang biglang nagsalita ang isa ng mga anak ng tito niyang kaedad lamang niya. "Tss! Jordan!" "Wow! Who's that pretty girl? She's stunning! Wow!" Biglang naging sambit na lamang nito. Kaya napatingin naman siya sa tinutukoy nito. And only to find out it was Ivana, wearing the dress that he just bought a while ago. Ang ganda nito sa suot na puting dress. It's like she's a beautiful angel na bumaba sa lupa. Lahat ng tao napatingin sa babaeng kakarating lang. Tama lang suot nito, hindi kitang cleavage at hanggang tuhod lang din ang dress. Kita niya pang parang may hinahanap to at alam na niya kung sino yon. Siya ang hinahanap nito, sino pa nga bang iba? Para talagang di siya makapaniwala sa naging itsura ngayon ni Ivana. Ang ganda talaga nito. Sa lahat siguro ng babaeng nakita at nakasalubong niya, ngayong Ivana siguro ang pinakamaganda. Simple lang ito ngayon pero ang lakas ng dating. Everyone is eyeing on her but he thinks she doesn't seem to notice it. Ang ganda talaga nito at hindi siya makapaniwala. No doubt kung bakit nagustuhan niya ito noon. Pero, noon nga lang ba? Tapos na si Mika ngayon sa pag-ayos sa kanya at tapos na rin siyang isuot ang damit na ibinigay ni Diego kanina. Kabisado na rin niya ang laman ng folder na ibinibigay nito. Ang kulang na nga lang ay pagpunta doon sa party na sinabi ng lalaki, "Sister Ivana, hindi ako makapaniwala. Sobrang ganda mo ngayon na. Nakakagawa na naman ako ng Diyosa." Puri ni Mika sa kanya. Nakasuot na siya ngayon ng puting dress at medyo kinulot din ang buhok niya na inilugay ni Mika. Hindi niya alam kung ano na kaya ang itsura niya ngayon. Hindi kasi siya pinayagan ni Mika na tumingin sa salamin para daw surprise. "Salamat talaga Mika, pero ang bayad nito, nabayaran na ba ng lalaking kasama ko kanina?" Nahihiya na yung tanong dito. Wala pa naman siyang dalang pera at sa tingin niya, yung pera niya mauubos ka pa pagbayad sa salon na to kung sakali man. Tumango ito sa kanya kaya naman nakahinga na siya ng maluwag. "Pwede bang magpa-picture kasama mo, Sister Ivana?" Baka siguro ganito lang talaga. Pinipicture ng salon na ito pagkatapos ayusan kasama ng umayos din dito. Pero yung dalawang naunang nagpasalon, bakit di naman kinuna ng picture? Kinuha ni Mika ang cellphone nito sa bulsa nito. Itinapat naman ni Mika ang camera malapit sa gawin nilang dalawa. Naka-selfie ito. 1, 2, 3, smile! Kaya medyo umismile siya. Hindi siya sanay sa mga ganito kaya hindi niya alam kung ano ang gagawin. Nag-smile lamang siya. Kinlik naman ni Mika ang bilog na pula niya na nandun sa cellphone nito. "Diyosa ka talaga, Sister Ivana. Tingnan talaga natin ang kasama mong lalaki kanina kung dito maglalaway pag makita ka sa ganitong itsura." Sabi yon ni Mika, tsaka pinakita nito sa picture nilang dalawa sa kanya. Una nakita ni Ivana sa picture ng cellphone nito ang nakangiting mukha ni Mika, katabi ang napakagandang babae na hindi na niya makilala ngayon. Siya ba talaga to?
Ibang-iba na yata ang nakita niya. Teka lang Mika, ako ba talaga to? Turo niya sa picture. Hindi talaga siya makapaniwala. Para siyang artista o di kaya model doon. Gaga, ikaw yan? Ala ka namang multo na katabi ko sa picture na yan. Natatawa na bang sabi ni Mika sa kanya. Hindi pa rin siya makapaniwala sa naging itsura niya hanggang ngayon. Ang ganda niya talaga. Paano kaya yun nangyari? Sige na, Sister Ivana. Lumabas ka na. At kanina ka pa hinihintay ng itim na kotse dyan sa labas. Sabi naman ni Mika. Sige Mika, maraming salamat talaga ha. Sabi niya, tsaka unti-unting humakbang palabas. Nginitian siya ni Mika. Welcome rin. Basta kapag gusto mo pang magpaganda, pumunta ka lang kay Mika. Sagot nito hanggang may ngiti sa labi. Nginitian niya rin to pabalik. Nagsimula na rin siyang lumakad palabas ng salon ni Mika. Di na rin naman siya nahirapan maglakad sa dress na suot niya ngayon. Talagang tuhod lang naman kasi ito. Sobrang puti nito kaya siguro may konting mancha ito ay sobrang halata talaga. Na makalabas na siya ay napansin niya rin hapon na pala. Nakita niya naman doon sa hindi kalayo ng isang itim na kotse.